Inalmahan ng Armed Forces of the Philippines at ng Department of National Defense ang akusasyon ng grupong Gabriela ng umano'y bantang panggagahasa ng ilang sundalo at pulis sa mga babaeng bakwit sa Marawi City. Sa gitna ng kontrobersya, patuloy pa rin ang opensiba ng militar sa anyay baldado ng puwersa ng Maute. Sunod-sunod pa rin ang putok at mga pagsabog sa Marawi City, kasunod ng all-out offensive ng militar sa 4 na barangay na hawak ng Maute ISIS. Kampante ang militar na malapit nang matapos ang bakbakan, lalo pat baldado na raw ang opensa ng mga Maute. Nagbabangayan na rin daw ang mga kasapi ng grupo na pinaghalong Maranao at Tausug. Posibleng nakakadagdag din daw sa bangayan ng grupo ang pagkakapatay umano kina Omar Maute at Dr. Mahmoud at pagtakas ng terrorist leader na si Isnilon Hapilon mula sa conflict zone. Civilians who were held hostage or under the control of the Maute ISIS group are now being used as combatants. They were being tasked to man battle positions. They were being tasked to take up arms and shoot our soldiers. There were also reports that they were being asked to carry ammunitions and ordnance. Base sa impormasyon ng militar, sina Abdullah at Madi Maute ang nangunguna ngayon sa operasyon ng mga terorista sa Marawi. Pero marami na rin daw miyembro ng Maute ang sumuko at gustong takasan ng bakbakan. We have reports that they have executed their own fighters. Okay? So yun yung mga... And that is a manifestation of a crumbling, divisive leadership. Pag sila-sila na ay nagpapatayan. Kwento naman ng ilang na-rescue mula sa conflict zone, buhay pa ang isa sa mga unang binihag ng Maute na si Father Chito Suganob. Pero may 4 na sibilyan daw na pinugutan. Ayon sa pahayagang Philippine Daily Inquirer, may alok ang Maute para sa kalayaan ng pari. Ito raw ay ang palayain din ng gobyerno ang mga magulang nila na naaresto. Kung meron man pong ganyan, maliwanag naman po tayo na nagsabi na hindi po tayo nakikipag-usap at kung ibang party pong involved, nasa kanila po yan. Bilang pandagdag puwersa naman sa mga nakikipagbakbakan sa Marawi, nagpadala ng augmentation force ang Regional Public Safety Battalion sa Calabarzon. Lampas 300 tauhan ng RPSB ang ipapadala sa Marawi. Maging ang PRO3 sa Pampanga, nagpadala na rin ang abot sa 70 nilang tauhan. Umaasa ang PNP na magiging malaking tulong ay pinadala nilang dagdag puwersa para puksain ang mga terorista sa Marawi. Sa gitna naman ng gulo sa Marawi City at ipinatupad na martial law sa buong Mindanao, inakusahan ng grupong Gabriela ang mga sundalo at pulis na pinagbabantaan umanong halayin ng mga babaeng bakwit mula sa Marawi. Pag ang sinasabi sa kanila ay umalis kayo dito sa lugar, kung hindi kayo aalis o mag-evacuate, kayo ay yung isang sige, re-rapin namin kayo. Ganon yung exact words na sinabi. So parang kahit pa sabihin to ng pabiro, hindi po yun katanggap-tanggap. Hinihikayat din ng Gabriela ang sinumang posibleng na biktima ng panggagahasa na lumabas at magsalita na. Ang aligasyong ito ng Gabriela hindi ikinatuwa ng AFP. Pag may pagkakataon, susubukan nilang sirain ang imahe ng armed forces, lalo na ngayon na nandyan po tayo sa Marawi at katanggap-tanggap ang ating ginagawa dahil sa mga madami ng buhay na naibuwis para maisalba itong Marawi City. Pero kung mapapatunayan daw ito, hindi sila mag-aatubiling mag-imbestiga at panagutin ang mga may sala. At kung may katibayan, bakit po hindi? Agad-agaran, magsasagawa tayo ng investigasyon at kung meron man talagang kinakailangan managot sa mga ginawa nila, ay gagawin po natin ang tamang pagtrato sa mga taong ito upang maging responsable sila sa ginagawa nila. Dahil naniniwala kami na ang aming mga tauhan ay angkop na naihahanda para sa mga ganitong pagkakataon. Sa pahayag ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na binasa ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella, mahirap daw paniwalaan ang akusasyong nagbabanta ng rape ang military men. Huwag din daw sana tayo magpaloko. Bahagi lang daw ito ng propaganda ng kalaban. Let us not be fooled by such dubious claims. Our troops, and I think we should have this, our troops are risking their life and limb to rescue trapped civilians and liberate Marawi from the hands of forces. And I think it's about time really that we should gain more confidence and pride in our government forces.